Magandang gabi po. Dito naman tayo sa isang episode na sa tingin ko ay nakakayanig din. At ito ay patungkol sa mga korupsyon ng mga bilyar. So ang ginawa nila dito corruption, ang suma total nito ay dati si Camille Villar na anak ni Manny Villar na congresswoman sa Las Piñas ay isa sa 70 na congressman ang bumoto para huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. So ngayon, ang nangyari, 4 na taon pagkatapos, o kulang-kulang 4 na taon, ay sila na ngayon ang nagtatamasa sa ABS-CBN. Bali, kinakain nila ngayon. So, mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang nais ko lang sabihin ay, ako po ay si Dr. Toto Kausing at alias Dr. Toto Bunyog. Ang isa lang sabihin ko lang bago ko mag-umpisa, nais ko lang sabihin na ready na yung yung makatulong kayo sa akin. Magbebenta ako. Yung sinabi ko na magbenta, hindi ko pa na-deliver. Pero ngayon, ipakaklaro ko, i-deliver ko na lahat. Yung nagbebenta po ako ng peanut butter na no sugar. Ato si John Kabinbin, Kabunyog, ipapadala ko na sa iyo. Text na lang kita. So lahat ng mga medyo may diabetes na, ito pong inyong pwede na ilalagay sa tinapay ninyo o sa pandesal. Pero kakain kayo, isang pandesal lang. Huwag dalawa kasi madidelikado ang inyong sugar. Pero at least yung ilalagay ninyong ito na peanut butter na ma-order sa akin sa dito nyo order 0960 345-1712. Yeah. Pakitext lang inyong dyan order niyan. Pwede rin dito o sa aking email address totokausing@yahoo.com. Pwede rin kayo mag-order dyan. Pwede rin po kayo mag-comment dito. And next pala, in addition to that, bago ako magsimula, nais kong i-announce na marami na po nagpadala ng email message sa akin na gusto sumali sa kaso na isasampa laban sa Smartmatic. Ano po yung kaso? Number 1 po, magkaroon ng civil case damages laban sa Smartmatic. Tayo mga butante, laban sa Smartmatic. Kasi kompleto na pong ebidensya na talaga ang ginawa nila ay niyari nila yung butuhan noong nakaraang eleksyon, noong 2022, May. Ang nangyari doon po ay klaro na po na ang lahat ng resulta na nagpapanalo kay BBM, kay Sara Duterte, sa lahat ng senador, sa mga party list congressman, mga congressman din, mga mayor, mga vice mayor ay nanggaling po lahat sa isang makina na tinatawag na 192.168.0.2. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ay nilabag ng Smartmatic at saka Comelec, kasi pati Comelec na mga opisyal noon ay kakasunod din natin. Nilabag po nila yung batas, the Republic Act 9369, na nag-uutos na dapat ang lahat ng resulta po sa mga ating presinto, direkta, manggagaling, galing presinto, iba to, direkta ang resulta sa lahat ng computers ng Comelec sa Municipal at City Board of Canvassers. At saka iba to rin ang isang kopya, sabay-sabay pagpadala doon sa PPCRB o kung sino man ang tinatag, ang ginagalang o nirecognize ng Comelec na citizens arm, no? Na para sa media. At ipapadala rin sa national doon sa backup copy ng Comelec. Okay, ganun ang proseso. Ang ibig sabihin, kung ganun ang nangyari, ang lahat po ng makina ng computer na ginagamit sa lahat ng presinto ay iba-iba po ang number.
Ang number po ay iba-iba, Internet Protocol number ang ginagamit sapagkat manggagaling po ito sa cellphone number ng Globe, Smart o dito. So, gagamit ngayon, magjo-join siya sa public internet sphere o internet system. So, kung gagamit siya ngayon na public na kalsada, magbibigay ngayon sa kanya ng numero ang AYANA. So, International Authorized Numbers Authority na doon makikita sa Amerika. So, ibig sabihin, wala pong choice ang Globe, Smart o dito kung anong numero ang gagamitin nila sa pagpadala ng resulta mula sa mga kada presinto papunta sa mga computer ng COMELEC. Pero, lo and behold, I have already determined with firm conviction that we have that proof beyond reasonable doubt that it did not happen. The law was not complied with. Anong nangyari? Ang nangyari po ganito. Ang eleksyon noong May 9, 2022 ay ganito ang ginawa nila. Sa mga presinto na mga Globe ang ginamit ay alauna, alas 2 pa lang ng hapon noong May 9, matatapos ang eleksyon alas 7 ng hapon ay hindi ka pwede magpadala ng resulta sapagkat ang pagpadala ng resulta ay after the voting. So ang voting time mag-e-end o matatapos ayon sa resolution ng COMELEC ng alas 7 pinakamaaga. Na ang ibig sabihin, sa mga presinto sa buong Pilipinas po, ay kahit wala na pong lumilitaw na mga botante, ay hindi ka pwede magsara, ang teacher hindi pwede magsara ng presinto kung hindi darating sa alas 7 ng gabi. Okay? Klaro yan. Pero sa mga lugar na maraming botante, gaya na Metro Manila, at lugar na kung saan mainit sa umaga, ang mga botante ay inaantay mga alas 4 o alas 5 pupunta sa or alas 6 pupunta sa presinto at saka sila buboto kasi mainit nga. So ngayon, kasi siyempre Mayo, init yun eh. Ang ginawa nila is, mangyari, most likely than not or more likely than not, ay pipila sila. Haba ang pila. So, darating na lang po ang alas 7 ng gabi, ay hindi pa matatapos ang pagbuboto kasi pumipila mahaba, lalo na po sa Metro Manila. So, ibig sabihin, ang mga teachers sa mga presinto po natin, batas na po yan, na hindi nila pwede, hindi pabutuhin ang mga nakapila. Sapagkat po, ikukulong sila ng batas ng Omnibus Election Code. Ang sinuman po ang hindi magpapabuto sa mga taong gustong bumoto ay mabibilanggo. Kaya yan ang dahilan. So ngayon, kinikwento ko ito sapagkat ang utos ay ng batas, dapat alas 7 magsara ng pinakamaaga. So, ibig sabihin, kung magsara pinakamaaga, ang logic dito, simple lang po ang ibig sabihin na walang resulta na pwedeng maipadala sa mga computer ng COMELEC kung wala pang after 7. Ngayon, anong oras kaya? Estimate na lang natin na pwedeng pinakamaaga na magpadala ang COMELEC. Ganito po yun. Pag sara po ng presinto, sabihin natin alas 7 na tapos kasi wala nang sumipot na mga botante. Ang mangyayari po ganito, ang unang gagawin sa loob ng presinto, ang mga teacher ay gagawa ng tinatawag na minutes, papel, kung saan isusulat nila ang nangyari mula umaga hanggang matapos ang botohan. Okay? At ilagay din nila kung anong oras sila nagpindot ng kanilang send. Parang cellphone lang kasi yan eh. Nagpindot ng send para ipadala ang resulta sa kanilang presinto. Okay, sa mga tweet, klaro na iba-iba po ang computer sa buong Pilipinas na ginamit sa mga presinto natin. There were around or about 107,000 precincts in the whole of the country and in the rest of the world, kasama mga overseas absentee voters na presinto. So, ibig sabihin, dapat, dahil sa ang lahat ng bawat makina ay may kanyang number,
So dapat ang number, ilang number ang dapat magre-rehistro? Dapat 107,000 din na numero ng computer ang magre-rehistro. Okay? So dito, ang nangyari, iisa lang nagrehistro. Pag tiningnan mo makina ng COMELEC, iisa lang ang pumasok na nagpadala ng resulta. Yun ng isang makina na may tatak na 192.168.0.2. Okay. So ngayon, kung ganon, nag-usisa ang grupo namin, mga TN Trio, lalo na si retired General Eliseo Rio at ang kanyang team na experts sa IT, at nakita nila na yung in-upload ng COMELEC na telco logs o na mga records ng cellphone na Globe at saka Smart sa pagpapadala ng resulta noong May 9, lumalabas po kanilang ebidensya to. Kaya proof beyond reasonable doubt. Sa ebidensya nila, lumalabas ang Globe, alauna pa lang ng hapon, hindi pa tapos ang eleksyon na butuhan, ay nagpadala na ng resulta. Ganon din na sa Smart. Ganon din alauna nagpadala ng resulta. So, ibig sabihin, bawal ang nangyari. So, ngayon, wala kaming nakitang record kung saang computer napunta yung pinadala nung alauna o alas 2 ng hapon nung May 9, 2022. So anyway, nadetermina na namin kung saan. Yun pala, yung galing sa mga numero, yung mga presento natin ay pinadala sa isang makina na tagasalo, catcher. Pagtapos niya masalo, pagdating na alas 8 ng gabi, ay binato sa isa pang computer. At ang computer na bumato, saka pa lang nagbato doon sa mga computer ng COMELEC. Numero 1 na padalhan ay yung computer ng Board of Municipal Canvassers at saka o di kaya Board of City Board of Canvassers. Ano yung canvassers? Yan po yung mga canvassers na binubuo ng mga opisyal na usually kung sa city ay prosecutor at may iba pa. Ang kanilang gagawin, itali nila, itotal nila yung mga boto at kung sa municipal, para maproklama nila kung sinong panalo sa pagka-mayor, vice-mayor, konsyal. Ganon din sa City Board of Canvassers para malaman nila kung sino iproklama nila na mayor, vice-mayor at saka konsyal. Ngayon, ang mga boto naman po sa ibang mga pwesto hanggat sa presidente ay ipunin lamang nila. At ibabato naman nila sa next level. Lagres, parang hagdanan yan. Kasunod sa hagdanan ay yung Provincial Board of Canvassers na computer. Iba to rin doon. At doon naman sa mga Provincial Board of Canvassers, itatali naman nila ang total. Tapos, kung makuha na nila ang total sa mga probinsya, sila na ngayon magproklama kung sinong panalo sa gobernador, sa vice-gobernador, sa congressman. Okay? Pagkatapos niyan, at saka sa mga bukal. Pagkatapos niyan, ibato na naman doon sa, kung sa barn, may region, ibato sa barn, sa region. Kung wala sa region, sa barn, ibato naman sa national, sa COMELEC. Para doon naman, magbibilang ang COMELEC, itatali ng COMELEC para malaman kung sino ang panalo sa mga senador. At para malaman kung sino ang panalo sa mga party list. Ganon ang proseso. No? Pero ang nangyari ay hindi nasunod ang batas. Ulitin ko lang, sa records ng Globe at COMELEC, alauna pa lang o alas 2 ng hapon ng May 9, 2022, sa Smart at Globe, tingnan mo, walang record ng B2 na telepono, one lang, Smart at Globe lang. So pinadala ay may sumalo na isang computer at mula sa isang computer, pinasa naman sa isang computer na may numero ng 192.168.0.2. At mula dyan, pinasa sa mga computer ng COMELEC. Kaya yan ang rason po na 98.8% ng mga boto na nanggaling sa Metro Manila supposedly ay ipinasa ng isang computer na may numero na 192.168.2.0.2 doon sa City Board of Canvassers ng bawat city ng Manila, Pasay, Pasig, San Juan, Mandaluyong, Parañaque, Las Piñas,
Taguig, sa Pateros, San Juan, sa Navotas, Malabon, Valenzuela. So, mula doon sa malalapit na yun, naipasa mo na doon sa computer na catcher, mula sa catcher na computer, pinasa sa isang makina na may 192.168.0.2 at saka ipinasa balik sa mga canvassing computers. Ganoon po lang guro. Kaya, kung gusto sumama, ibigay nyo ang aking email nyo ko sa totokausing@yahoo.com, ibigay nyo full name ninyo, ibigay nyo ang inyong picture ng ID, na valid ID, padala nyo sa akin at pakilagay naman ang cellphone number ninyo at tatawagan ko kayo. Ako lamang po nakakaalam dyan. Okay? So dito ngayon, itong usapin na ito, ang kinikwento ko sa inyo, dito nagsimula ang kahungkagan ng ating republika na nawawasak na. Tingnan mo Republika ng Pilipinas. Yang barko na yan sa likod ko. Yan ang BRP Sierra Madre. Yan po ay isang nagpapakita, nagsisimbolo kung anong Republika ng Pilipinas. Ang Republika ng Pilipinas po ay kahit anong oras ay pwedeng bumagsak. Kagaya yan. O hindi na nga na-repair yan. Babagsak yan ang BRP Sierra Madre. Tanging isang bulok na barko ang nagdedepensa sa Pilipinas laban sa China. Yan lang. At yet, galit na galit ang China dyan. So, kahit ganun pa man, dapat lahat tayo may obligasyon. Pero sa kabilang banda, yung may mga politiko natin, talagang pinanindigan nila kung anong gusto nila. Ang nangyari po sa kanila ay hindi po serbisyo, kundi, wala bang walang audio? Ulit. Ulit, wala pala ako audio. Nako. Hello, may audio naman May audio naman ako. Hindi ko alam kung bakit nawala audio. Baka naman naka-mute ng speaker mo po. Sabi na meron Okay? Sabi, paki-check ulit po, Jimmy Aripagita. Paki-check po sa iyong Kasi naririnig ko may monitor ako, may audio. So, okay, bago na check, magpalakpak po na tayo. Oh, may aso. Pinapractice ko lang muna ngayon ang sounds ko, ha? I keep saying no. It can't be the way it was supposed to be. Mga backgrounder ko, hindi ko pa kabisado. So, okay, ganito. Okay, palakpakan na para sa atin. Okay, diretso. Pag-usapan natin ngayon yung usapin ng mga politiko natin na kung saan ang ginagawa po nila puro negosyo, hindi serbisyo. Hello. Ang apo ko nagising. So anyway, ganito po yun. Pag-usapan natin ang mga bilyar. To be exact, I'm talking about Camille Villar. Yun yung anak ni Manny Villar at saka ni Cynthia Villar. Na si
Camille Villar ay mukhang dalaga pa siguro ito kasi Villar pa lang ang apelyido niya eh. So ngayon, parang sa kanya pinangalan yung Camilla Homes. So number 1 sa buong Pilipinas, sa pinakamayaman si Manny Villar. At siya po ang kaisa-isang Pilipino na nasa top 200 richest men in the world. So ganun kagaling yan. Bakit ganun kagaling? Panay negosyo, walang serbisyo. Oh, di ba, Mr. Villar? Okay. Ito po ang ginawa nila. Natandaan nyo yung July 10, 2022? Anong mahalagang petsa sa petsa na yan? Ang mahalaga po dyan sa petsa na yan ay, yun po yung araw ng namatay ang kalayaan ng pamamahayag. Press freedom died on that day, July 10, 2020. Bakit ko nasabi? Kasi po, yun yung araw na yun na bumuto ang pitong po na hudas sa Kongreso kasama si Camille Villar para hindi nabigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Alam mo, maraming mga issue ang problema ng ABS-CBN. Kagaya niyang sinasabi na maraming mga empleyado na hindi nila pinapasweldo ng gusto, bilibo-libo empleyado na tinatawag talent, kung ano pa. Pero ang isang sigurado rito ay nasa kamay ng mga congressman ang pagdidesisyon, may problema man ng ABS-CBN wala, kung bibigyan sila ng bagong prangkisa o hindi. So ngayon, tandaan ninyo ang mga taong ito, huwag niyong iboto. Ito, babanggitin ko yung pangalan nila. Angat ko sa screen para makita niyo mismo kung sino-sino mga ito. Ito mga tao, kasama si Camille Villar, ang bumoto na hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. In the 2022 elections dati. Ngayon, 2025 elections, tandaan nyo itong 70 na mga congressmen na bumoto laban sa ABS-CBN franchise. Ito yon. Ito kayo dyan mga nakikinig, tawagan nyo ng kamag-anak nyo sa inyong probinsya. Huwag na iboto mga ito, The 70 who voted, nababasa nyo ba? Palakihin ko pa. Yan, the 70 who voted yes to the resolution to reject the franchise application of ABS-CBN were Representatives number 1, Ranio Abo. Hindi ko alam kung anong probinsya to si Ranio Abo. Next, Cyril Abueg Saldivar. Hindi ko alam kung anong probinsya to. Sunod, si Hil Acosta. Alam ko, taga Puerto Princesa ito, taga Palawan. Huwag nyo nang iboto yan. Si Antonio Albano. Huwag nyo nang iboto, taga Isabela ito. Si Samantha Luis Alfonso. Hindi ko alam taga saang lugar yan. Si Juan Miguel Macapagal Arroyo, si Iggy Arroyo, huwag nyo nang iboto yan. Panglima yan. Pang-anim, si Crystal Bagatsing Manila, huwag nyo nang iboto yan. Sa number 7, si Julien Baronda, huwag nyo na rin iboto. Tapos number 8, si Elpidio Barsaga Jr. ng Dasmariñas City, sa Cavite, huwag nyo nang iboto yan. Si Claudine Bautista ng Davao, huwag nyo nang iboto ito. Tapos si Juan Pablo Bundok ng Arayat, Pampanga, huwag nyo nang iboto yan. Si Antonio Calixto ng Pasay, huwag nyo nang iboto yan. Si Precious Castelo ng Quezon City, huwag nyo nang iboto. Si Joaquin Chipico Jr. ng Calamba, Laguna, huwag nyo nang iboto. Si Maria Teresa Collantes, hindi ko alam kung saan lugar to. Huwag nyo nang iboto yan. Si Anthony Peter Crisologo ng Quezon City, huwag nyo nang iboto yan. Si Francisco Datol, huwag nyo nang iboto to.
Si Mike Defensor na tirador, huwag nyo na iboto yan. Si Pulong, Paulo Duterte ng Davao, huwag nyo na iboto to. Si Faustino Michael D. At taga Isabela siguro to, huwag nyo na iboto yan. Tapos si Faustino VD, huwag nyo na iboto. Hiwalay na D yun ha, Faustino D to. Yung isa, Faustino Michael D. So, sa ibang D na naman, Ian Paul D, huwag nyo na iboto. Tapos, Conrado Estrella III, sa La Union ata to, huwag nyo na iboto to. Ria Cristina Pariñas, kung naman ito, Ilocos Norte, huwag nyo na iboto to. Dan Fernandez, taga Laguna to, huwag nyo na iboto yan. Si Bayane Fernando, patay na to. Hindi na pwedeng iboto, patay na eh. Si Luis Ferrer, Deport, taga General Trias to, huwag nyo na iboto to. Si Pablo Jan Garcia, taga Cebu, huwag nyo na iboto. Janet Garin, taga Iloilo, taga Gimbal, huwag nyo na iboto. Sharon Garin, yun, taga Gimbal din siguro to. Tapos, Wesley Gatchalian, huwag nyo na iboto, siya yung Gatchalian na yan. Sino ba mag-Gatchalian? Si Win Gatchalian, yung senador. Si Wes Gatchalian, at saka si Rex Gatchalian. Yan. Huwag nyo na iboto to. Si Sandro Gonzales, huwag nyo na iboto. Eduardo Bollas, huwag nyo na iboto. Taga Cebu ata to. Bernadette Ferreira D, taga Quezon City, huwag nyo na iboto. Dulce Ann Hopper, taga Sambuanga, Sibugay, huwag nyo na iboto. Eliandro Jesus Madrona, taga Romblon, huwag nyo na iboto. Dale Malapitan, hindi ko alam, taga Caloocan to, hindi huwag nyo iboto. Ismael Magudadato, hindi na to congressman ngayon, huwag nyo na iboto ulit to, si Toto Magudadato. Si Rodante Marcoleta, si Dan, traidor to, huwag nyo iboto. Eric Martinez, huwag nyo na iboto. Francisco Matugas, taga Surigao del Norte, huwag nyo na iboto. Raymond Mendoza, hindi ko alam taga saan. Roger Mercado, hindi ko alam taga saan. Jan Marvin Nieto, huwag nyo na iboto rin ito. Jose Fidel Nograles, yan taga Davao City, huwag nyo iboto. Jericho Nograles, yan din, huwag nyo na iboto taga Davao. Henry Uwaminal, tatakbo pa rin itong gobernador ngayon, huwag nyo na iboto yan. Joseph Stephen Paduano, ayun itong Tikalon, Ilonggo na congressman pero party list, huwag nyo na iboto yan. Walter Palma, the second, huwag nyo na iboto to. Enrico Pineda, huwag nyo na iboto. Jesus Crispin Remulla, tatakbo pa to senador, huwag nyo na iboto. Si Strike Revilla, tumatakbong mayor ngayon. Mayor siya ngayon, tatakbong mayor sa kasunod, huwag nyo na iboto. Si Yeda Romualdez, ito yung tigog party list ni Romualdez na Martin, asawa ni Martin, Speaker Martin Romualdez, huwag nyo iboto. Tapos si Ferdinand Martin Romualdez, Speaker ngayon, huwag nyo na iboto. Mga taga-Leyte, diri maupay si mga Romualdez sa Tacloban. Si Xavier Jesus Romualdo, si Jogracias Sibeliano, huwag sila iboto. Frederick Siaw, o si Singson Jr., taga Ilocos Sur siguro to, huwag nyo na iboto mga ito. O si Antonio C. Alvarado, taga Bulacan Province, huwag nyo iboto. Si Alisa Sinatan, ganun din. Si Sherry Antan, huwag nyo. Arnolfo Teves, nasa Timor Leste na ito ngayon, huwag nyo iboto yan. Abraham Tolentino, yung kapatid ni Senator Tol Tolentino, huwag nyo na iboto. Alan T. Christian Unabia, Rolando Valeriano, huwag nyo na iboto mga ito. Luis Villafuerte Jr., Camille Villar, Camille Villar, Eric Yap na AXIS, huwag nyo na iboto mga ito. Divina Gracio, huwag na iboto. Yan. Ang 11 na bumoto pabor, itong iboto nyo. Number 1, si Bayan Muna, Congressman Carlos Isagani Zarate. Sino pang iba? Number 2, si Sol Aragones ng Laguna. Number 3, si Christopher De Benicia. Kasi taga Pangasinan, iboto nyo ito. Si Carlos Zarate, nabanggit ko na. Si Gabriel Bordado, taga Naga City, hindi ko alam kung anong tatakbuhin niya ngayon. Kaklase ito ni Atty. Pilayo na partner ko. Si Vilma Santos, iboto rin ito. Yanda Bolilla, Jose Tijada, iboto rin. Benvenido Abante, si Bini Abante, boto nyo sa District 6 na Manila. Stella Kimbo, Amerikina, iboto rin nyo ito kahit na kinikriticize ko siya ng panahon kay pagdepensa niya kay Sara Duterte sa confidential fund. Tapos si Mujib Hataman o taga Basilan, iboto nyo ito.
saka si Edward Masida. So yan po ang mga tao na hindi bumoto sa ABS-CBN. With more particular attention, I am asking you to remember Camille Villar. Bakit po si Camille Villar? Tatakbo po siyang senador ngayong 2025. Basura si Camille Villar. O ngayon, ano ang ginawa nila? Binasura nila ang ABS-CBN nung araw na yon, July 10, 2020. At ang ginawa nila sa ngayon, ano? Nakipagkontrata ang All TV ng Villar Company na ang chairman ay si Camille Villar. Ibig sabihin, interesado siya kung congresswoman siya ngayon. Tingnan ko nga kung incumbent pa sa ngayon. Tingnan ko lang, check ko lang. Camille Lydia Aguilar Villar. Ang apelido ng mister niya na Hinuino. So may asawa na siya. So, nakita ko hindi ko alam kung congressman pa siya ngayon. Congressman pa rin siya, congresswoman pa rin siya, na-re-elect pa rin siya ng 2022. So, ito na ngayon ang makikita natin depekto. Para ang problema ko kay Camille Villar, negosyo ngayon natupag, hindi serbisyo. So, kahit congresswoman ka, pumirma ka sa kontrata sa ABS-CBN, na ang ABS-CBN na ngayon ang magbibigay ng content, kagaya ng TV Patrol at saka iba pa. At ang All TV ninyo nawala. Noong una ginamit ko si Willie Revillame, pero hindi lumakas. Ang bagkos nangyari, tinanggal nyo rin si Willie Revillame. So ngayon, si Willie Revillame, huwag nyo rin iboto yan. Ano siya, magdadala ng jacket sa Senado. So ngayon, ang ginawa nila, nakipag-usap, parang kinain nilang ABS-CBN na sinusuka nila. Ngayon, nagipagkontrata ang All TV na hawak ni Camille Villar kung saan siya chairman at the same time congresswoman. Sabihin, nilabag mo ang Republic Act 3019 Section 3 Paragraph 8 na dapat wala kang interest at umakto ka bilang isang opisyal. Dahil sa ikaw ay isa sa bumoto sa pagbabasura ng prangkisa ng ABS-CBN, hindi pwede na ikaw ay isa sa magbibenepisyo sa pagbabasura mo. Ano ngayon? Dahil wala ng prangkisa ng ABS-CBN, siyempre, madali ninyong nakumbinsi na ibigay sa inyo na makiayon sila sa inyo at magbibigay sila ng tinatawag na content. At ang number one na popular content ibibigay ng ABS-CBN ay ang TV Patrol. Ang masama pa dyan, Camille Villar, ang masama dyan, ang ibinigay na prangkisa ng Kongreso, kasama ka sa nagbigay sa Kongreso sa All TV ng prangkisa. Sabi, nag-interesado ka pa tapos ikaw pa chairman. So, corruption talaga. Grabe. Next, ang nangyari sa ginawa mo, na kumita ka pa dyan ngayon sa ginawa mo nung araw at nakipagkontrata sa All TV ang radyo pa ang ABS-CBN. So ito, tingnan niyo, i-upload ko i-akyat ko yung balita. Pakinggan ninyo, mag-speech pa dito si Camille Villar. Andyan ang tatay niya, si Manny Villar. Andyan ang kapatid niya, si Senator Mark Villar. Pakinggan ninyo. President of Advanced Media Broadcasting Systems Incorporated, Ms. Maribeth C. Tolentino. And Chief Finance Officer for AMBS, Ms. Cecil H. Bernardo. And now,
from ABS-CBN. He is the chairman of ABS-CBN Corporation, Mr. Mark L. Lopez. President and CEO, Mr. Carlo L. Catigba. Chief Operating Officer, Ms. Cory V. Vidanes. Chief Financial Officer, Mr. Rick Tan. Chief Partnership Officer, Mr. Bobby Barreiro. And we are likewise honored to extend a warm welcome to the distinguished officers from ABS-CBN, AllTV, and the Villar Group. Thank you for joining us as we celebrate this milestone together. Ayan. Nakita nyo na ngayon ha. Yan ang nagpipirmahan sila ng kontrata sa gitna ng kapamilya at walang kwentang pamilya. Ha? Okay. Ito ang pirmahan nila. Patuloy natin. Ang nagpipirma dito, Grupo de Villar na AllTV na kumpanya at saka ABS-CBN. Ang ABS-CBN ang magbibigay ng content, ang gagawa ng lahat ng palabas. Ang AllTV naman ang magpapalabas gamit ang kanilang prangkisa. Okay, pakinggan natin. Before we proceed with the signing, please join me in welcoming Congresswoman Camille Villar as she imparts her invaluable message. Ito, mag-speech si Camille Villar. Yan yung anak na babae, isa sang anak na babae ni Villar. Salubungin natin siya. Dalungan ng aso. I keep saying no. It's can't be the way it was supposed to be. Yeah. I keep saying no. It's gotta be a way to get you close to me. Now I really gotta Good morning, everyone. I'd formally like to welcome all the executives of ABS-CBN here at Brittany Hotel. Of course, we have our chairman, Mark Lopez. We have our CEO, Mr. Carlo Catigba. Our CEO, Ms. Cory Vidanes. Mr. Mark Lopez's lovely wife, Kat, Rick, and of course, our executives also from AllTV. Of course, I'd also like to greet my father, former Senate President Manny Villar, my brother, CEO, Vistaland CEO Paulo Villar, my other brother, Senator Mark Villar, our directors of AMBS are also here, Ms. Beth Tolentino, the president, and all of our distinguished guests. Welcome to this event. We are very proud and honored to be celebrating today the start of what we hope is going to be a long, fruitful, and good partnership between AMBS and AllTV as well as ABS-CBN. We're very excited to welcome TV Patrol, which, as you know, is the longest running news show in the Philippines. We're very honored to have them in AllTV, as well as the rest of the content from GPTV. So there's not much else to say except that we are very, very happy. We're finally here. We're finally going to formally start our partnership, and we look forward to more collaborations ahead, more good news ahead, and a very long and fruitful partnership. So thank you, everyone, and good morning to all. Thank you so much, Congresswoman Camille Villar. So yan, ang kasunod And now, from ABS. ay ang taga-ABS-CBN. Pero makita mo dyan, is break ko lang, na yan na po natupad na ang kanilang matagal na balak na makuha nilang TV. Bakit? Kailangan kasi ng mga bilyar ang TV. Meron silang subdivision, meron silang mga condominium, meron silang mga pagkumpanya, meron pa silang coffee project, may mga mall pa sila. Halos lahat kanila na. Ang wala na lamang sa kanila ang media. So ito ang media pala kasi nila. Kasi nakikita ko
may balak na bumalik sa politika, ito si Manny Villar at tatakbong presidente ulit. Kaya yan, pakinggan naman natin ngayon ang official ng ABS-CBN na si Carlo Lopez Katigbak. CBN, let us all welcome Mr. Carlo Katigbak. Good morning po, Senator Manny, Senator Mark, Congresswoman Camille, Boss Paolo, Beth, Cecil, ladies and gentlemen, good morning. I know we've been discussing this partnership for a very long time, and so Paolo comes. Let me say thank you for believing in ABS-CBN, for believing in us, even if it took a while to get to where we are now. As you know, we take our relationships and our partners very, very seriously. And while it's taken some time for us to finally see our tie-up, you can rest assured that our commitment to you is rock solid. We are very excited to bring the ABS-CBN brand of storytelling to the audiences of all people. Senator Manny, when we met a few months ago, I was very touched by what you told me. You said that the magic of ABS-CBN storytelling lies in our culture and in our soul as an organization. I think it's this insight that made us believe you truly saw us as a valued partner in growing this business. And your very sharp understanding of ABS-CBN gave us the confidence that this was going to be a very successful partnership. There's a bit of a sentimental note for us today because we're bringing one of our longest running programs, TV Patrol, back to Channel 2. I know there are some who feel some pain over a return to our former channel, a home that was once ours. But in all humility, let's try and put all of the past behind us and embrace instead our mission to serve the Filipino, wherever they may be. There's been a persistent clamor for Patrol's credible news and information to reach the audience it once had. I hope that by working together with All TV, we are once again able to deliver this service to all our kababayans. So to the Villar family, on behalf of all your kapamilyas in ABS-CBN, thank you for welcoming us into your network. We are looking forward to all the possibilities that this newest partnership will bring. Maraming salamat. So, yan ang speech si Carlo Lopez Katigbak. So, nakikita nyo na ngayon na talagang what money wants, money gets, except the presidency. So, ito ngayon, makikita nyo kung gaano kadumi maglaro itong mga Villar. Tatakbo na senador si Camille Villar ngayon 2025. Sigurado ako na gagamitin niyang ABS-CBN para sa eleksyon niya ito. Ang problema kasi nila, yung All TV na kinuha lang yung frequency ng ABS-CBN ay hindi gumagana, walang nanonood. Kasi walang kwentang laman. So ngayon, naisip nila, kunin nila ang ABS-CBN, ang ABS-CBN magbigay ng mga laman ang magpapalabas para marami naman manonood. Okay? At gagamitin nila sa kanilang political comeback kasi gusto ko tumakbo pagka-presidente ulit ni Manny Villar. So, gano'n lamang po ang ating nakikita rito. Okay? So, payag ba kayo dyan? Ha? Palakpakan natin ang mga hinayupak nila. Palakpakan natin. Okay. So, ngayon, having said that, ano pa ang gusto ko? Sa sunod, abangan nyo, baka pa ba alas 11 magbablog ako patungkol naman ito kung paano niyari ng Villar ang San Jose del Monte Water District. Ipapakuha ko ina to. Tapos ulitin ko labang, ang mga pangalan na huwag yung iboto. Ang mga pangalan na pumatay sa ABS-CBN sa kalayaan ng bansa ay number 1, Ranio Abu, Cyril Abueg Zaldivar, Hil Acosta, Antonio Albano, Samantha Luis Alfonso, Juan Miguel Macapagal Arroyo, Crystal Bagatsing, Julien Baronda, Elpidio Barzaga Jr., Claudine Bautista, Juan Pablo Bundok, Antonio Calixto, Precious Castelo, Joaquin Chipico Jr., Maria Teresa Colliantes,
Anthony Peter Crisolobo, Francisco Datol, Mike Defensor, Paulo Duterte, Faustino Michael D., Faustino V.D., Ian Paul D., Conrado Estrella III, Ria Cristina Fariñas, Dan Fernandez, Bayani Fernando, Luis Ferrer IV, Pablo Jan Garcia, Janet Garin, Sharon Garin, Wesley Gatchalian, Sandro Gonzales, Eduardo Gullias, Bernadette Herrera D., Dulcie Ann Hooper, Eliandro Jesus Madruna, Dale Malapitan, Ismael Mangodadato, Rodante Marcoleta, Eric Martinez, Francisco Matugas, Raymond Mendoza, Roger Mercado, Jan Marvin Nieto, Jose Fidel Nograles, Jericho Nograles, Henry Uaminal, Joseph Stephen Paduano, Wilter Pama II, Enrico Pineda, Jesus Crispin Remulla, Strek Revilla, Yeda Romualdez, Ferdinand Martin Speaker Romualdez, Xavier Jesus Romualdo, Deogracias Sabillano, Frederick Siao, Jose Singson Jr., Jose Antonio C. Alvarado, Alisa Shenatan, Cherry Antan, Arnolfo Teves Jr., Abraham Tolentino, Alan T., Christian Unabia, Rolando Valeriano, Luis Villafuerte Jr., Camille Villar, Camille Villar, Camille Villar, Camille Villar, na babae na noong panahon ng Kwaresma ay nagpakalat ng milyon-milyon na tarpaulin sa buong Pilipinas. Kasama na si Bong Revilla, kasama rin si Bongo. At ang pasalamatan natin sa kanila, nakalagay sa lahat sa gilid ng kalsada, mag-ingat sa biyahe. Kaya may utang na loob pa tayo sa kanila sa pagpapaingat sa atin sa biyahe. Ang 11 naman na mga congressman na tumulong para sa ABS-CBN ay ang mga sumusunod. Iboto na sila ulit. Si Sol Aragones ng Laguna, Christopher De Benicia ng sa Dagupan ata to, o sa basta kay Pangasinan, Carlos Zarate, Gabriel Bordado ng Naga City, Vilma Santos ng Lipa City, Leanda Bulilla, Jose Tejada, Bienvenido Abante ng Manila 6th District, Stella Kimbo, Marikina, Mujib Hataman ng Basilan, and Edward Baseda, 4th District ng Manila. So, yan po ang tandaan ninyo. So, sa ngayon, ladies and gentlemen, ang ating talakayin ay kasunod. Total, tapos na yung araw natin, nakuha na nila, maging masaya na sila, nakuha na nila yung ito, for the last time, tingnan nyo, andyan si Camille, si Mark, si, ipakita ko litrato nila, nagpa-picture ang mga unggoy dito. Oh. Mali ata ako. Ito. Yan, makita mo sa gilid si Katigbak, si Carlo Lopez Katigbak. Ang isa Lopez din ito, mga Lopez ito. Kasunod si Mark Villar, anak niya si Camille Villar at anak niya na si Mark Villar. Yon po. So, ngayon, signing on na naman ngayon ng ABS-CBN. Pero, medyo control na sila ngayon. Kasi bakit control? Kasi, andyan si Manny Villar. Kukontrolin sila ni Manny Villar.
Okay. Tapos, ano magiging kasalanan ni Camille Villar? Tingnan, himay-himay natin. Ang kasalanan ni Camille Villar ay pwede siyang ibilanggo sa kasalanan ng paglabag sa Republic Act 1319, particular ang Section 3, Paragraph 8. Ano po yung Paragraph 8? Iyan po, yun yung nag-convict kay Antonio Florindo Jr. Ang nag-convict sa kanya dahil congressman siya, pumirma siya ng kontrata para sa Tagum Development Corporation na kung saan ang kapirma niya sa kontrata ay Bureau of Corrections at ang lupa ng Bureau of Corrections ay pataniman ng saging ng Tadeco. Okay? So ngayon, maswerte naman ito kasi naging Pangulo na si President Marcos, hindi po ako conforme sa desisyon ng Supreme Court. Binalik ng Supreme Court ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ganun talaga. So ano ang naging parusa dapat? Basahin natin po yung batas na nagsabi Republic Act 1319 na kung saan ay dito isinintensyahan si Antonio Florindo Jr. Dapat kasuhan din sa Camille Villar dahil indirectly interesado siya sa kontrata. Siya po ang bumoto sa para mapatay ang ibig sabihin, tapos siya naman ngayon yung pala makipagpirmahan para kukunin ang parang kinuha na rin ang ABS-CBN. So, paragraph 8, ito tingnan nyo batas ito. Republic Act number 1319, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Punta tayo sa section 3, yan. Corrupt Practices of Public Officers. Punta tayo sa litrang H. Yung H. Directly i-highlight ko, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in his official capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest. Ito, interest mo ang TV mo. Ngayon, hindi mo, bumoto ka na hindi marinyo ang prangkisa ng ABS-CBN. Tapos ikaw ngayon, kayo ngayon, pamilya mo nakikinabang, and at the same time, congressman ka, pero chairman ka pa ng all-TV, kabastos ng mga tao ito. Kabastos talaga. Nanggaling mo ito sa dagat ng basura, pero basura ka rin ng mga mukha nyo. So yan po ang nakita natin sa ginagawa nila. So walang pinag-iba yan sa kaso ni Davao del Norte Congressman na si Antonio Florindo Jr. Naswerte na lang siya at siya po ay naging presidente si Bongbong Marcos at siyempre pa kinausap na inimpluwensya niya ni Mr. Marcos ang mga korte para mababaliktad ang desisyon. Hindi po ako conforme sa desisyon ng Supreme Court na binaliktad nila ang desisyon ng Sandigan Bayan sapagkat daw hindi naman daw napatunayan na nagkaroon ng profit o gain si Antonio Florindo Jr. sa pagpirma niya ng kontrata na kung saan gagamitin ng Tagum Development Corporation na kung saan ay may 75,000 shares para taniman ng saging na produkto ng Tagum Development Corporation. Yan po ang nangyari. So sa ngayon, pangunahan ko kayo, mamaya itatakel ko mga alas 11 ng gabi. Ito naman yung pagnanakaw ng mga bilyar sa mga water district. Ang unahin nating tackle, ano na ba nangyari ngayon sa San Jose del Monte Water District? Matapos nila makwirsa ito, makuha, at talagang binraso nila para provide yung mayor ng San Jose del Monte na si Arthur Robes at saka yung asawa nito na si Florida Robes na diktahan si Lim Kulyok at mga opisyal ng Water District na pumirma sa joint venture kuno sa Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng bilyar.
So sa buong bansa, halos lahat po napakarami ng kontrata na nakuha ng Prime Water ni Villar. Ang lahat halos na ng water district na kuha niya na. At lahat po na kinuha niya, lahatin mo na, lahat na lugi. Kagaya kasama niya Tagaytay. Lalo na itong San Jose del Monte na dati number 1 sa buong Luzon yan. Ngayon, number 1 sa ibaba. Ganun po ang ginawa ng mga Villar. So, yan po ang ating i-vlog mamaya. So, anyway, siguro patikim lang. Ito, papakita ko patikim lang ha. Ito naman ay noong 2018. Nakita ko 2018. Na audit report ng Commission on Audit kung ano nangyari sa water district ng San Jose del Monte. Yan. May pinirmahan ang kontrata ng joint venture sa gitna ng water district ng San Jose del Monte at ng Prime Water. May 15, 2018. So, ang nung nangyari, nung May, 2018, ang income kasi May na lang sila pumasok, ang unang araw, nakakoleksyon ang San Jose del Monte Water District ng 397,123,433 pesos at 93 centavos sa kanilang mga gumagamit ng tubig. Tapos gumastos sila ng 343,519,531 pesos at 35 centavos. Sa mga tweet, nung panahon na yon, yung kalahati, ang water district pa ng San Jose del Monte ang humahawak, 53 million ang kinikita, 603,902. Ha? Ngayon, nung 2019 na, ang humawak na ay ang Prime Water, ang collection bumaba, naging 130 million na lang, 600,838 pesos and 83 centavos. At ang expenses bumaba rin, 128,235,000 at 128,335,726 pesos and 42 centavos. At ang kinita na lang ay bumagsak sa 2,265,112 pesos and 41 centavos. O mamaya ko na iklaro lahat yan. Patikim lang yan. Ha? O para makita nyo, kasi itatrace natin hanggang sa pinakadulo at ipakita natin ang konklusyon na walang kwenta ang ginagawa ng mga Villar sa pang-aagaw ng mga water districts. Mas malaki pa sila ngayon na coverage kaysa Maynila. So, yan lamang muna tayo at babalik tayo mamaya. At palakpakan muna tayo. Ha? Palakpakan muna. Applause. At magandang gabi, Camille Villar, Mark Villar, Manny Villar,